Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Itong si BP Sara ay hindi pa rin makapaniwala na nagawa ni PBBM ang kanyang pangarap na 20 pesos per kilo na bigas. Hindi makamove on si BP Sara, bumabanat naman ngayon. Nasabi niya ay noon pa daw alam niya kung paano pamumurahin ang bigas, paano ibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas, pero hindi niya sinabi kay PBBM dahil sa ano kayang rason niya? Ayaw ba niyang magmura ang bigas para makakain ng mga Pilipino ng busog na busog? Napaka ano talaga no? Iba talaga ang pag-iisip nito. Sabihin ba naman na alam niya kung paano ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos pero ayaw niya sabihin kung paano? Anong klaseng utak yan? Talagang ano na trililing na. Ito ang ulat hatid sa atin ng UNTV, atin panoorin. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kung papaano maisa sa katuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022, ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. Okay, so anong ano yan, paraan? Anong nadiskubre? Baka sa guni-guni niya o epekto na yan ng kung ano-ano ang ginagamit nila diyan na vitamins, di ba? Vitamins sa kanilang utak. Kaya ito nga yung resulta na sinasabi ng Wikipedia na ang mga DDS ay meron ng mental health. Kagaya nito, tingnan niyo yung mata magsalita. Normal pa ba yan? Grabe. Vice President, ayaw niyang tumulong kay PBBM kung paano daw maging 20 pesos. Ayaw niya sabihin. Bakit ayaw niya sabihin? Ayaw ba niya na makakain ng mura at mabubusog ang mga DDS? Ayaw ba niya ng ganyan? Talagang iba ang utak nito, grabe. Kaya nga ay binahagi ko ang balita na ito kurtisin ng UNTV. Kasi nang marinig ko, sabi ko, ano ba tong bibig ng babaeng to? Alam niya pala kung paano pamumurahin ng bigas. Hindi niya sinabi. Makakatulong sana siya sa bansa, di ba? Makakatulong siya sa ekonomiya ng mga pamilya. Ang budget ng pamilya sa bigas, di ba? Kasi 20 pesos lang ngayon pa lang sinabi niya na nandiyan na. Nagkatotoo na ang pangarap ni PBBM na 20 pesos per kilo na pangarap ng lahat ng tao sa Pilipinas. Kaya nga na-budget si PBBM dahil hindi niya naibigay ito 2 years ago, ay marami ang nagsabi na budol-budol sila sa bigas. Ngayon nandiyan na, ano pang masabi? Ngayon ang sasabihin na naman ni BP Sara ay alam daw niya noon pa pero hindi niya sasabihin. Ano bang klaseng utak yan? Ayaw ba niyang mabusog ang mga tao sa Pilipinas? Grabing utak talaga no? Greedy. Kahit sa kanyang nalalaman kung paano nga ba. Bakit alam nila PBBM kung paano pamumurahin yan? Tapos siya sabihin niya meron din siyang alam kung paano. Paano ba? Hold upin mo lang yung mga yung mga butiga ng bigas. Hold upin nyo lang ba? At ipimimigay sa mga tao, hindi pwede yun. Kasi hindi pwedeng bawat buwan ay mang-hold up kayo ng budiga. Bibilhin talaga yan. Kaya nga subsidized by government ang pagbili ng bigas. Binili yan ng mahal, hindi yan binili ng 20 pesos lang doon sa mga farmers per kilo. Binibili kasi yan na palay, kaya mura. And then subsidized pa ang mga farmers. Hindi yan binenta ng farmer na lugi sila. Meron din silang konti kasi sila yung producer . Kaya ang gobyerno ay nag-budget talaga ng pera dyan para pang subsidize sa farmers para mabili itong mga bigas ng mura lamang at mai-deliver din ng mura lang na kahit walang profit, kahit walang ganansya ang kadiwa ay ipagbinta talaga yan. Ibibigay talaga yan, i-distribute ng 20 pesos para matupad na yung pangarap ng sambayan ng Pilipino na magmura na ang bigas. So ayan, gumastos ang gobyerno dyan pero si BP Sara ay meron daw siya alam pero hindi niya sasabihin. Ano bang klase? Baka wala kang alam talaga kaya hindi mo masabi, di ba? Kasi kung sasabihin mo yan at technique mo kung paano mo
mo gawing 20 pesos ang bigas per kilo, ay bibilib sa iyo ang lahat ng tao, kahit mga loyalista, mga makamarkos, mga pinklawan, dilawan, ay bibilib sa iyo dahil napababa mo ang presyo ng bigas. Ngayon, dahil sa nagawa ni PBBM, ay hindi ka makamove on. 3 beses na itong nagpa-interview ng ganito na binanatan niya ang 20 pesos na bigas ni PBBM. Noong una, sabi niya itim na, may amoy, mabaho. Ngayon, dahil sa hindi pala ganun, masarap pala na bigas, yun pala yung 33 pesos na bigas per kilo na nabibili natin, ay ginawang 20 dahil sa subsidy ng gobyerno. Iba na naman ang banat niya ngayon dahil sa malinis pala yung bigas at masarap. Ang banat niya ay meron siyang alam pero hindi niya sasabihin. Ang totoo, wala siyang alam kaya wala siyang masabi. O diba mga kababayan, ano sa tingin nyo? Di ba tama ako? Tingnan nyo yung mata magsalita Blanco, walang alam. Patuloy tayo sa balita courtesy ng UNTV. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu and sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Hindi nga alam paano gawin Bakit alam mo? Diba? Ay, utak pa ba yan? Hindi nga nila alam. Bakit alam mo? Diba? Napakasimpleng logic Hindi nga alam ng mga negosyante ng bigas kung paano magiging 20. Tapos alam mo. Sabi-sabi mo lang yan Yan ang tinatawag na sour graping, na kahit yung ubas ay masarap yung grapes, pero sinasabi mo maasim, napakaasim ng grapes. Parang yung bigas ni PBBM na ang sarap-sarap, diba? 33 per kilo dati, ginawang 20. At galing pa sa palayan, preskong bigas. Tapos sasabihin ni Sara na mabaho na yan, maitim na yan, mayroon ng mga bukbuk yan. Ngayon, nang malaman ng mga tao, nagpasalamat yung mga nakabili sa Cebu na okay pala yung bigas, iba na naman ang banat niya ngayon. Baka ibigay niya ang Palawan sa China at saka magpa-deliver siya ng mga made in China na bigas, di ba? Yun siguro ang gawin niya para makapag-deliver siya ng 20 pesos. Ibenta ang Palawan, Mindoro, ano pa bang mga isla dyan, Panay, Romblon, kasama na yung Cebu diyan, Bohol, Samar, Dumaguete, Ilocos, Iloilo, di ba? Yan siguro, ibenta ang Pilipinas at kapalit niyan ay bigas galing China na 20 pesos lang. Baka yun yung technique niya. Talagang hindi nila magawa dahil hindi sila genius. Walang ideya si BP Sara at yung mga tinanong niya na businessman ng bigas, walang alam kasi hindi nila kaya ang pag-iisip nila PBBM. Nandiyan si Ralph Recto, isa ring genius na economist. PBBM, genius din, mana sama. Kay BP Sara, kahit genius pa yan, nasisira na yung mga utak. Dahil sa kung ano-anong ginagamit nila, di ba? Anong iniinom. Di ba? Lahat sila ay meron ng something. Kung magpatingin yan sa neuro test, ay meron talagang madetect sa pag-iisip. Di ba mga kababayan? O pakinggan natin si Claire Castro kung ano ang sagot niya dito sa banat ni BP Sara na alam niya pero hindi niya sasabihin. Alam mo pala pero hindi mo sasabihin dahil wala ka talagang alam. Blanco ang isip. Nag-loading Lumuluding pa yung isip ni BP Sara habang ini-interview. Okay, narito si Claire Castro atin na pakinggan. Agad namang bumuelta ang Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makasarili ang naging tugon ni VP Duterte. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang
kaalaman. Ay, Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. yun, no, tumpak na tumpak talaga yung sagot, no, ni Claire Castro. May nalalaman kung meron. Wala talaga eh. Sabi-sabi niya lang yun na meron siyang alam. Hindi nga alam ng mga negosyante ng bigas kung paano gawin yan. Hindi, lalo na siya na wala siyang alam. Kasi wala nga siyang alam. Ang katotohanan, wala talagang alam. Di ba? Sabi ko naman na ang mga utak niyan ay lumiit na eh. Dahil sa kanilang mga iniinom at kung ano-ano man, di ba? Nag-shrink yung utak. O, lumiit, kaya hindi na makapag-isip ng matino. Hanggang sa paliit ng paliit, magiging ping-pong balls na lang ang laki, magiging mais, ang laki magiging munggo, hanggang sa wala na talagang utak na matira, di ba? Yan ang mangyayari sa mga taong totoong merong mga tinatago na kung ano-ano diyan, di ba? Mga kababayan. At plus karma pa sa mga kaluluwa, di ba, na nawala. At hindi lang yan, parusa na ng Diyos yan. Baka sa susunod na mga dekada ay magiging butiki na yan sila, di ba? Mag-transform na yan. Baka maano na yan, di ba? Kung hindi utak liliit, ay baka yung kanilang katawan ay magbago ang itsura. O ito, wakasan na natin tong balitang ito. Narito si Jed Neresina ng UNTV. Giit pa ng Malacanang na ang paglilingkod sa bayan ay hindi dapat ginagawang personalan o parang laro lamang. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Ayan, so malalaman talaga natin kung ang tao ay hinyo or tama yung pag-iisip or exceptional or matalino. Malalaman natin yan sa pagsasalita. Isabihin mo naman na alam ko kung paano maging 20 pesos pero hindi ko sasabihin kay PBBM. Bakit hindi mo sasabihin? Vice President ka eh. Ang Vice President, Senador, Congressman, Gobernador at kung sino-sino pa dyan na nagserbisyo sa publiko ay magtrabaho kayo para sa Pilipino. Hindi kayo magtrabaho para sa bulsa nyo at sa inyong pamilya, kundi ang trabaho nyo ay public servant kayo ng mga Pilipino. Ngayon, kung makadiskubre kayo kung paano maging 20 pesos ang bigas, sabihin nyo para ang lahat ng Pilipino ay makikinabang kung meron nga talagang 20 pesos per kilo. Ngayon, ang gagawin ni PBBM, subsidize ni PBBM yan, ng gobyerno at ni PBBM mismo, ay hanggang 2028, hanggang sa pag-alis niya sa pwesto ay iwanan niya ang bigas na 20 pesos per kilo. Tingnan natin ang susunod na presidente kung kaya nilang mag-subsidize, di ba? Kung ako diyan, kunin ko na ang mga katulad sa ginawa ni Trump. Wala nang mga pork barrel ang mga senador, mga congressman, wala nang ibigay na pundo. At ang mga pera na yan ay doon nilagay sa yung tinatawag na Maharlika Fund para yun ang pang-subsidize, di ba? Kung mayroong problema, doon kukuha ng pera. Huwag nang bigyan yung mga senador ng pork barrel, grabe naman. Bibigyan nyo tapos ang gawing project ay mga trash can lang mga trash box lang, mga waiting shed, tapos napakalaging halaga na pork barrel. Kaya tanggalin yung pork barrel, ilagay yan sa emergency fund tulad ng Maharlika Fund. Yan ang maganda dyan, mga kababayan. Kailangan talaga ng sakripisyo, malasakit at magandang pag-iisip ng isang presidente. Ngayon ang presidente kung gumagamit ng fentanyl, ano bang pag-iisip meron yan? Ay talagang wala. Puro lang mura ng mura ang magagawa niyan. Walang magagawa. Kaya itong bigas na ito, 20 pesos, ay unti-unting tumaas ang trust rating ni PBBM dahil dito kasi nangyari na ang hindi inaasahan na mayroong 20 pesos na bigas. Grabe ang mura-mura. Kung bibili tayo ng 60 pesos per kilo,
ay lugi tayo kasi times 3 ang 20. Ngayon ang 20 ay pwede na tayo makabili ng 3 kilo sa 60. Kaya mabubusog talaga ang Pilipino. Wala nang magugutom. Yung magugutom ay yung mga tamad. Yan ang katotohanan mga kababayan, di ba? Alright, sa kung magpaalam na, pag-comment sa inyong mga salubin sa ating comment section down below. At sa mga bagong bisita sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong upload at malaking tulong para sa akin at sa ating mga kababayan. At ako'y magpaalam na.